Oo, pasensya na. Ako dapat ang umalis. Aalis na lang ako. Sige, dahil tapat ka, hahatid kita. Pasensya na, alin ang kwarto ni Zia? Yung unang kwarto sa taas. Aakyat ako tulungan kang mag-impake. Bumalik dito! Bakit ang sama mo? Kakarating mo lang sa pamilya Suel. Itinataboy mo ang kapatid ko! Laking alaga mula pagkabata. Kung wala kami, pamilya niya, paano siya mabubuhay? Pangalawang anak, kahit galit ka, huwag lumapit ng dahas. Sabi ni Zia, tapat siya dapat panagutan ng tao ang desisyon niya. Napakabuti ni Zia. Umiiyak siya. Paano siya papayag? Hindi mo dapat siya pinilit. Biktima rin siya. Kilala mo magulang ni Zia at gaano sila kasama. Kung pauuwin mo siya, paano siya mabubuhay? Ayoko rin ng ganyang ina. Ayoko rin. Buti na lang ako ang napalitan nang ipinanganak. Kung kaibigan ko ito, sa ganitong sitwasyon, iiyak siya dahil inapi. At ako ang mag-aalo sa kanya. Zia, ayaw nilang umalis ka. At ayaw mo rin naman. Walang pumipilit sa'yo. Bakit ka nagkukunwari na para bang naaawa ka sa akin? Kung napakabuti mo, bakit di mo ko ipinagtatanggol? Ako, ginagawa mo to para palakain ng gulo. Para malaman ko kung nasaan ako at ipamayabang ang pagmamahal na nakukuha mo. Anong kalokohan yan? Biktima rin si Zia. Prinsesa siya sa 17. Ako'y sadyang ipinalit at itinapon sa ampunan. Ako ang tunay na biktima dito. Si Zia ang nakikinabang. Kahit hindi siya napalit pagkasilang, hindi siya ay abandona dahil sila ang tunay niyang magulang. Bukod doon, Napakatanga nila. Tanga rin ako dahil sinubukan kong magpaliwanag. pagod na ako sa biyahe maghapon, gusto ko nang bumalik sa kwarto ko para magpahinga. Pakituro ang daan. Dito po.